At malaki pong karangalan na sa pagkakataon pong ito ay marinig at mapakinggan yung mga damdamin ng mga taong at mga sektor na apektado na nitong asesa at ito pong pinalawak na apeko. Sa simula pa lang po ay talagang nalulungkot at nabibigla at nagdaramdam ang mga apektadong sektor sa dahilan nga pong matiwasay at tahimik silang namumuhay sa kanilang mga lupang pag-aari ay sa pamamagitan po ng batas na ito ay wala pong duda o kagyat na mawawala ang kanilang mga karapatan at mga pinagsikapang paunlarin na mga pag-aari. At ang isa pa rin pong nakakabigla ay hindi lang po ang mga lupain, kundi ang mga karagatan ay sinasaklaw na rin po nitong batas ng apeko. Partikular na po ang mga katutubo na siyang diyan kumukuha ng kanilang kabuhayan at araw-araw nilang mga gastusin. At ang malaki nga pong katanungan naming mga apektado, kanino baga na ito po na kaunlaran? Dahil nga po, sasabi nila, partikular na po yung aming gobernador, na huwag raw pong mag-alala ang mga tao o mga magsasaka na kailangan na kanila ring pangatin ang kanilang pamumuhay at kabuhayan, na huwag na lang habang panahon o sila ay mamatay sa pagbubungkal ng lupa. Yun po ay isang salita na hindi matanggap rin po ng mga may-ari ng lupa. At isa pa pong masakit na sa amin din po nga mga may-ari ng lupa, sa kabila ng sila po ay may mga may-ari ng lupa, mga papel at titulado, sa pamagitan ng batas pong itong apeko at asesa, sila po ay tinawag na na kategorya po ng NHA na sila po ay pinaganda po yung salitang squatter, pero po yun din po ang kalooban. Yun po ay informal settler po ang kanilang pagkaka-census doon po sa mga tao. At ang hindi rin po nila matanggap ay yung pong napiling lugar na kanilang paglilibatan itinuro ng asesa ayun po ay dating ilog. Kaya nga po nakita natin sa plano na ang kanilang bahay na gagawin ay may silong. Dahil po pag may mga sama ng panahon, iyon po ay binabaha, inaapawan ng baha, ay para na rin po nilang pinuksa o alisin talaga ang tao. Hindi nga lang po sa pamagitan ng tao, kundi sa pamagitan ng kalikasan. Kaya nga yun po ang isa rin na banta na hindi nga po matanggap rin ng tao, na yun po ay banta o banta sa kanilang kaligtasan. Na alam naman po natin ang kalamidad po sa panahon ngayon, ultimo pong syudad ay binabaha. Doon pa kaya sa amin, doon sila ilalagay, mismo rin doon sa tabi at pinag-iwanan ng ilog. Kaya nga po sa hapong pong ito, sa pamagitan po mga narito po ngayon, ay kami po ay nakikiusap na pag-ukulong po ninyo ng panahon na ang aming pong lugar ay marating at kayo po mismo ang makasaksi nung lugar po ito po ay karapat-dapat na gawing economic zone. Kaya lang po at marami pong salamat.